Pag-usapan natin yung iba't ibang gas laws, pero part 1 lang to. So, focus lang muna tayo sa Boyle's Law, Charles Law, and Avogadro's Law. Okay? So, yan. Pero bago yan, tandaan muna natin yung mga standard conditions. Kasi, sometimes, sa mga problem na ibinibigay sa inyo, hindi sasabihin yung, for example, yung pressure, yung volume, ganyan. Minsan nakalagay doon, standard conditions. So, dapat maintindihan natin ano yung sinasabi pag standard conditions. Okay? So, ito siya. Yung standard temperature and pressure, STP, is 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. Okay? And yung standard ambient temperature and pressure is 25 degrees Celsius and 1 bar. Kapag calculations ang ginagawa natin, palaging i-convert si Celsius kay Kelvin. So, alam naman na natin yung conversion niyan, no? Yung Kelvin temperature, yung degree Celsius lang niya, plus 273.15. And then, alam din natin dapat yung conversion factors na ginagamit natin kapag pressure naman yan. So, atmosphere to bar to millimeters of mercury, etc. Okay? So, again, tandaan natin to STP at saka SATP. Usually, sa mga problems, STP yung nag-a-appear, no? Medyo bihira kong na-encounter tong SATP. Alright? Yan. Note down natin that 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar. Start tayo sa Boyle's Law. Ayan siya, si Robert Boyle. Boyle's Law, proposed by Robert Boyle, is the first relationship discovered between gas law variables. Ito, describe daw natin itong dalawang setup. So, ano mapapansin nyo dito? Dito sa isa, mataas yung pressure. Tama? Mataas yung pressure. Pero yung volume niya, medyo maliit lang. Konti lang, no? Pero dito sa pangalawang setup, ang taas na nitong space na to. So, yung volume nito mas malaki. Pero yung pressure niya mas mababa. Anong relationship yan? Inverse. Tama? Kasi as pressure increases, or as volume, dito tayo, as volume decreases, the pressure increases. And as the volume increases, the pressure decreases. Alright? So, yan yung relationship ng volume at saka ng pressure. At yan yung statement ng Boyle's Law. Sabi niya, the volume of a given gas is inversely proportional to the pressure applied to the gas. Ito yung keyword natin dyan, no? Inversely proportional. If the temperature and the amount of gas are held constant. Palaging sinasabi yan sa mga problem. Sasabihin, the temperature and the amount of gas, constant dapat, no? Para yung nagve-vary lang ay yung volume at saka yung pressure. Alright? So again, ang ibig sabihin, yung temperature di nagbabago, amount of gas di nagbabago, yung volume nagbabago, yung pressure nagbabago. Ano yung relationship? Inversely proportional. Yan yung statement ni Boyle's Law. Alright? So ito yung illustration lang din niya. Kapag nag-increase ka ng pressure, yung volume mo nagdi-decrease. Kapag nag-decrease ka ng pressure, yung volume mo nag-i-increase. Alright? Ayan. Yan. Kapag daw nag-i-inhale tayo, lumalaki kasi yung lungs natin. Ibig sabihin, yung volume niyan, mas mataas. Pero yung pressure niya, 1 to 3 torr lower. Mas mababa. Kapag nag-exhale tayo, yung lungs natin, medyo mas siya, no? Mas konti yung volume niya. So, nagdi-decrease yung volume. Kaya, ano nangyayari sa pressure? Tumataas. 1 to 3 torr higher. Okay? Ayan. Ito yung formula ng Boyle's Law. P1 V1 is equal to P2 V2. Yung P natin dyan, pressure, yung V volume. Kapag 1, ito yung initial condition. No? Kapag 2, ito yung final condition. 2 nangyayari kapag nagkaroon na tayo ng change. So, minsan makikita nyo naman yan, palagi nyo makikita yan sa problem. Sinasabi, binago yung pressure to this pressure, new pressure. Kaya binago yung volume, ginawang ganito. Kapag may change, indicative yan na P2 o kaya V2 yan. Again, initial condition, final condition, or new condition. Yan, try natin to. A gas occupies 12.3 liters at a pressure of 40 millimeters of mercury. What is the pressure when the volume is reduced to 8.20 liters? Ito yung reduce, indicative of change. So, kailangan i-identify natin ano yung P1, V1, P2, tsaka V2. Ayan. Ang V1 natin dito, ito, 12.3. Ano yung P1 natin? Yung P1 natin, yung kasama niya, 40 millimeters of mercury. Ano yung V2 natin? Ang V2 natin given din, 8.2. Ano yung P2? Siyempre, yun yung hinahanap natin. Okay? So, gusto nating malaman yung P2 dito. Ano yung formula natin? P1, V1 is equal to P2, V2.
Ang hinahanap natin si P2. Paano matitira to dyan? Divide mo both sides by V2. Ay, para mag-cancel to, anong matitira? P2 is equal to P1 V1 over V2. And then, direct substitution lang. Yung P1 natin is 40. Yung, V1. Yan. Yung V1 natin is 12.3. And then, yung V2 natin is 8.20. Kapag magkakalculate kayo, ilalagay yung solution, kailangan lalagay nyo pati ito kasi itong mga unit. No? Kasi nilalagay ko lang yung values nila dito for illustration lang naman. Pero palaging ilalagay si unit 40 millimeters of mercury, 12.3 liters, 8.2 liters. And then yung answer natin dyan, ganito. Ayan, nag-cancel dapat yung mga units na liters. And then our answer is 60 millimeters of mercury. Okay? Anong mapapansin nyo dito? Anong nangyari? Focus muna tayo sa volume. Ano nangyari sa volume? From 12.3, naging 8.2. Lumaki, lumiit. Yung volume natin, nag-decrease. Anong expectation natin sa pressure? Kay Boyle's Law, yung pressure natin dapat mag-increase. Nag-increase ba yung pressure? Yes. From 40, naging 60. Okay? So, yan yung qualitative test natin. Confirmatory test para malaman na okay, tama yung ginagawa natin. Alright? Yan. Dito naman tayo sa Charles Law. Yan. Yan si Charles. Sabi niya, wala pa pala yung statement dito. Pero ito yung another relationship about gas law variables or gas variables. Yan. Describe natin tong setup na to. So, dito sa setup natin, anong mapapansin natin? Yung temperature natin, nag-increase. Tama? Yung T natin, nag-increase. Ano nangyari sa volume? Yung volume din natin, nag-increase. Anong relationship yan? Kanina, inverse. Ngayon, direct. Okay? As temperature increases, the volume increases. Pero, ano yung condition natin? Ang condition natin, dapat yung pressure at saka yung amount of gas remain the same. Dapat hindi nagbabago tong dalawa para ma-vary natin yung V and T at ma-establish natin yung relationship nila. Okay? So again, kay Charles Law, V and T, yun yung concern natin. Yan. Sabi niya, the Kelvin temperature and the volume of a gas are directly proportional when pressure and of course the amount of gas are kept constant. Ginagamit natin, Kelvin temperature. Kapag given sa problem, degree Celsius, palaging i-convert kay Kelvin. Alright? Ayan. Ganun lang din naman yung pinapakita dito. Yung temperature natin dito, medyo mahina pa yung apoy, no? So, yung T natin dito, mas mababa. Yung pressure natin, yung volume natin dito, medyo mababa lang din siya. And then, yung temperature natin dito sa second figure, nag-increase. Yung volume natin, nag-increase din. Okay? Ano yung relationship natin dito? Or ano yung relationship nilang dalawa? Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero ngayon, tingnan natin yung application ng Charles Law. Ito siya. Kapag nagbe-bake tayo, yung batter tsaka yung dough, umaalsa siya. Lumalaki. Okay? Bakit? Mainit kasi sa loob ng oven. Okay? Yung temperature sa oven, mas mataas. So, ang mangyari, umaalsa siya. Yung volume niya, nag-increase. Yun yung isa sa mga applications ng Charles Law. Ayan. Ito yung relationship niya. V1 over T1 is equal to V2 over T2. Kanina, napansin nyo, inverse yung relationship. Inverse kapag Boyle's Law. Okay? Yung P1, V1 is equal to P2, V2. Magkatabi sila kapag inverse. Pero kapag direct, magkapatong sila. Yung V1 nasa taas, T1 sa baba. Okay? So, yun yung formula natin. V1 over T1 is equal to V2 over T2. Same pa rin yan. Initial condition, final condition. Alright? Yan. Try natin to. Air with volume of 600 ml is measured at 20 degrees Celsius. What will be its volume at 60 degrees Celsius? Ayan na. Anong given sa atin? Ang given sa atin, degrees Celsius. I-convert muna natin yan sa Kelvin. Okay? So, tingnan natin yung solution. Ayan. Ano yung V1 natin? Ang V1 natin, ito. 600 ml. Ano yung T1? 20. Ginagamit ba natin yung 20? Hindi. Ano ginagamit? Kelvin. So, mag-add ka ng 273.15 and your answer is 293.15. Okay? Yan yung Kelvin. Yan yung gagamitin natin. No? Kapag volume, ano yung volume? Hindi natin alam. Kaya nga, what will be its volume? Ano daw yung volume? Lagyan nyo muna ng question mark. Ano yung T2 natin? Yung temperature 2?
60 degrees Celsius. Pero mag-add kayo ng 273.15 kasi kailangan natin is Kelvin. And yung answer natin ay 333.15 Kelvin. Ano yung formula natin? Ang formula natin ay V1 over T1 is equal to V2 over T2. Paano natin i-isolate si V2? Multiply lang both sides by T2. Okay? Para mag-cancel to. Anong matitira? V2 is equal to V1 T2 over T1. And then, direct substitution lang yan. Alright? Check natin to. Ayan, now V1 T2 over T1. Ito si V1. Ito si T2. Ito si T1. Magka-cancel dapat yung mga Kelvin. And then, that gives us 681.87 ml. Okay? I-assess nga natin to tulad nung ginawa natin kanina. So, ang nangyari dun sa temperature natin, from 20, naging 60. Tumaas yung temperature natin. Tama? Kung tumaas yung temperature, anong expectation natin sa volume? Kay Charles' law, direct proportionality. Tataas din dapat. Tumaas ba yung volume? Yes. From 600, naging 681. Okay? Ayan, dito tayo sa Avogadro's law. Ayan, si Amedeo Avogadro, kilala nyo yan sa mole. Ayan. Sabi dito, describe nga natin tong dalawang setup na to, or itong setup na to. Tingnan nyo tong green. Focus muna kayo sa green. Yung volume niya is 15. Yung mole niya is about mga 0.7 yan. A little less than 0.7. So, yun yung volume, tsaka, yung mole, at tsaka yung volume. 15, tsaka 0.7. Pero, nagtaas tayo ng volume, naging 25. Ano nangyari dun sa mole? Ang nangyari dun sa mole, tumaas din siya, about 1.1. Okay? So, ano mapapansin nyo? Kapag yung volume natin nag-increase, yung amount of substance natin, which is in this case mole, nag-i-increase din. Anong relationship to? Direct na naman yan. Alright? Kapag nag-increase yung isang variable, nag-increase din yung isang variable. Ayan. Sabi dito, equal volumes of gases at the same temperature and pressure contain an equal number of moles. Now, sabi dito, Avogadro's law can explain the inflation and deflation of a balloon. Okay. For example, meron tayong balloon. Drawing ko dito. Yan, kunwari, balloon yan. Siyempre, meron dyang mga amount of gases. Kapag in-inflate natin yan, gamit yung, for example, hinipan nyo, dumadami amount of gas dyan. Lumalaki din yung volume niya. Kaya nga, yung relationship niya, directly proportional. Mas madaming gas or amount of gas, mas malaki yung volume. Pero, anong condition natin? Ikikip natin yung pressure at saka yung temperature constant dapat. Okay? Constant. Ayan. Ito yung formula na gagamitin natin sa Avogadro's law. V1 over N1 is equal to V2 over N2. Ganun pa rin yan. Magkapatong kapag direct. Kapag inverse, magkatabi. Try natin tong example na to. A 2.7 moles of gas has a volume of 2.9 liters at a certain temperature and pressure. Find the new volume of this gas if 5 moles are added to the original volume under the same conditions. Identify muna natin yung mga initial tsaka yung final conditions natin. Alright? So, ang V1 natin dito, ito, 2.9 liters. Ano yung N1 natin? Yung 2.9 liters daw, merong 2.7 moles of gas. So, yun yung N1 natin. 2.07, dapat 2.7 lang to. Alright? Now, yung V2 natin, ano yung V2 natin dito? Find the new volume. So, di pa natin alam. Question mark muna yan. Alright? And then, yung N2 natin, 5 moles. Ito siya. 5 moles. So, again, ano yung relationship natin na ginagamit kapag Avogadro's law? V1 over N1 is equal to V2 over N2. Ano yung hinahanap natin? V2. So, multiply natin both sides by N2. Cancel, cancel. Ang matitira, V2 is equal to V1 N2 over N1. Alright? Direct substitution lang yan. Yung V1 natin, 2.9 liters. Yung N2 natin is, ayun, 5 moles. And then, yung N1 natin is 2.7 moles. Magka-cancel lang yan. And then, yun, makikita nyo na yung answer. So, 2.9 times 5
divided by 2.7. So, gawin nyo lang yung math and makukuha nyo yung tamang sagot. So, anong expectation natin dito? Yung mole natin, tumaas from 2.7, naging 5. Dapat yung sagot natin, tataas din yung volume. Ibig sabihin, dapat greater than 2.9 yung answer natin. Okay?